Pasko ba o revolusyon? Pasko ba o tapusin na natin itong gagong gobyerno na to, itong mga politiko na to? A few more weeks, wala naman ang nanakawin eh. Ubus na eh. Wala na eh. Malinaw na malinaw sa atin kung sinong mali. We are confident na magkakaroon tayo ng revolutionary government. Gago pala kayo eh. Kayo magnanakaw eh. Congress, kayo magnanakaw. Wala kayong karapatan tumagal dyan sa posisyon ninyo. Mga animal kayo. Ikaw rin, BBM. Wala kang karapatan tumagal dyan. Demonyo eh. Na imbis na explica nila, yun lang hinihingi ng tao eh. Explica kung saan napunta yung pera. Ginto, PhilHealth, GSIS, SSS, yung ano tawag doon, Maharlika Fund. Kapitan Dado! Nako, may pasabog na naman mga kaibigan. Siguradong mabubulabog na naman po dito si BBM. Nako, Junior, makinig po kayo dito. Nako, ang tanong, Pasko ba o revolusyon? Anong gusto nyo guys? Pasko, revolusyon? Ayan tanong po ni Kapitan Dado. Anong gusto nyo? Pasko or tatapusin na natin ito? Ayan, napakaganda. Napakagandang katanungan niyan. Dahil po mga kaibigan, ito kasing mga bangag eh. Ayaw kasing tumigil eh. Wala na palang nanakawin, mga kaibigan. Ayon po kay Kapitan Dado, wala na palang nanakawin dahil ubos na po ang pera ng bayan. In fact, kanina lang po mga kaibigan, nagkaroon kasi ng parang budget deliberation. Na-approve na po, no? Na-approve na po mga kaibigan. Na-approve na po ang budget. Di may pera na naman sila next year. Nako. Kasi ngayon, itong taon na to, naubos na po ang pera sa pagnanakaw. Sabi ni Kapitan Dado, ano pa ang nanakawin? Ubos na ang kaba ng bayan. Wow! Grabe po. Grabing pasabog ito mga kaibigan ni Kapitan Dado. Ang tanong po, Pasko ba o revolusyon? Ano sa palagay nyo guys? Anong gusto nyo mga kaibigan? Pasko o revolusyon? Siyempre, ayon po kay Kapitan Dado, ang tanong, Pasko ba o revolusyon? Maubusan po talaga. Tama po ang sinabi ni Kapitan Dado guys, maubusan na po ang pera, no? Maubusan na po ng pera ang kaba ng bayan. 'Di ba? Pag wala ng pera, wala na. Sinasadya talaga nila 'yan, uubusin ang pera. Para kahit anong mangyari sa kanila, tanggalin man sila, no? Palayasin man sila sa Pilipinas, marami po silang pera, guys. Yan talaga ang plano nila diyan. 'Di ba? Kaya po mga kaibigan, ang pinakamatinding tanong po yan, ano ba talagang gusto nyo? Pasko o revolusyon? Diba? Yan ang pinakamagandang tanong dyan. So, wala na po, no? Talagang, agree talaga ako sa sinabi ni Kapitan Dado na wala na pong, ano pa ang nanakawin kung ubos na ang pera ng bayan. Sinimot na nila. Junior, makinig po kayo dito. Nako, ang tanong, Pasko ba o revolusyon? Anong gusto nyo guys? Pasko, revolusyon? Ayan tanong po ni Kapitan Dado. Anong gusto nyo? Pasko or tatapusin na natin ito? Ayan, napakaganda. Napakagandang katanungan niyan. No? Dahil po mga kaibigan, ito kasing mga bangag eh. Di ba? Ayaw kasing tumigil eh. Wala na palang nanakawin, mga kaibigan. Ayon po kay Kapitan Dado, wala na palang nanakawin dahil ubos na po ang pera ng bayan. In fact, kanina lang po mga kaibigan nagkaroon kasi ng parang budget deliberation. Na-approve na po, no? Na-approve na po mga kaibigan. Na-approve na po ang budget. Di may pera na naman sila next year. Nako. Kasi ngayon, itong taon na to, naubos na po ang pera. Sa pagnanakaw. Sabi ni Kapitan Dado, ano pa ang nanakawin? Ano pa nga naman ang nanakawin? Ubos na ang kaba ng bayan. Wow! Grabe po. Grabing pasabog ito mga kaibigan ni Kapitan Dado. Ayan po guys, no? Mamaya pag-usapan natin to guys. Dahil talagang ang tanong po, no? Pasko ba o revolusyon? Ano sa palagay nyo guys? Anong gusto nyo mga kaibigan? Pasko o revolusyon? Siyempre mga kaibigan, ayon po kay Kapitan Dado, meron po siyang sagot dyan. Si Kapitan Dado, maganda po ang kanyang sagot guys. So mamaya pag-usapan po natin yan, no? Utang naman eh. Utang naman. Jutang din na.
Jutang Ginemes, utang na. Mamaya pag-usapan natin yan. May magandang sagot dyan si Kapitan Dado, no? Yung katanungan na Pasko ba o revolusyon. Okay, mamaya ha, pag-usapan po natin yan. At meron po tayong breaking news. Ito, maganda to guys. May pasabog po, no? Itong si, meron pong isiniwalat, itong si Ka Eric. Naku, maganda to mga kaibigan. Itong mag-asawang crocodile. Ha? Itong mag-asawang crocodile, mga kaibigan. Nawawala po ang 60 billion. Naku, 60 billion pala yan. Ang laki. Ang laking pera, mga kaibigan. 60 billion. PhilHealth, tsaka DBP. Naku, ito po, no? Umaalingasaw na baho ni Tambalustos, tsaka itong yung asawa ni Crooks. Ha? Itong mag-asawa na to. Ha? Ibinulgar po, mga kaibigan, ni Ka Eric. Matindi ito, guys. Kaya, abangan nyo to, mga kaibigan. Grabe po ang pasabog dito. Talagang sigurado ako dito, mga kaibigan. Talagang sasabog talaga yung mga mukha na yan. Etong mag-asawa, ha? May sabwatan po, guys. Nako. Ang mastermind po, ibinunyag na, mga kaibigan, ni Ka Eric. Ang mastermind, ha? Mastermind. Utak. Utak nitong PhilHealth DBP. Illegal pala yan eh. Illegal pa lang kailang ginawa eh. Bakit nyo pa pinagtatanggol yan? Illegal naman pala yan. Dahil may nawawalang pera dyan, 60 billion pesos. Naku, ang sarap naman ng pamasko ninyo. 60 billion pesos. Kaya pala sabi ni Kapitan Dado eh. Wala nang nanakawin eh. Ha? Ubos na yung kaba ng bayan eh. Wala nang nanakawin eh. Kaya pala sinabi ni Kapitan Dado, guys. Talagang simot pala ang kaba ng bayan. It's too late. It's too late. Wala na. Wala na po perang bayan. Napunta na po sa mga bulsa. Hay nako. O mamaya pag-usapan po na itong sabuatan itong Naku. Pag-usapan po natin itong sabuatan ng mag-asawang crocodile. Okay? Mamaya po pag-usapan natin yan, ha? Ang dami na nawawalang pera. Nung nakarang araw, ang nawawalang pera is 600 billion something. O, sabi po ni Mr. Jason Sa. Ngayon naman, 60 billion, Sus Mariosep. Ha? PhilHealth? DBM? Mag-asawang Crooks? Anong ginawa niyo sa pera? Mga salbahis. Ha? Wala na tayong pera, guys. Ubos na po ang pera natin. Ha? Wala na tayong pamasko nito. Ano pa pamasko natin nito? Wala na. Inubos na ng mga hinayupak. Nagbigay po ng mayroon pong message, no? Ito ha, mayroon pong message ang ating former senator na si Pampilo Lacson. Wow, nagsalita din si Lacson sa wakas. Okay, ano po ang kanyang message, guys? Alamin natin. Ito po, ipakita ko lang sa inyo, mga kaibigan. Bago po tayo pumunta sa main topic natin, pag-usapan muna natin itong si former Senator Lacson. Okay, ito po ang kanyang sinabi, guys. Ayan po, okay. Sa wakas, nagsalita na po si former senator. Ang kanyang sinabi dito, guys, itong message na to, mga kaibigan, para ito sa mga congressman sa Tuwadcom. Okay? So, yung mga congressman dyan sa Tuwadcom, makinig po kayo para sa inyo ito. Lalo na po si Akop. Ayan, no? Special mention si Akop. Kasi si Akop, police yan eh. Alam niya dapat yan eh. Si Akop po, alam niya dapat ito. Pero bakit po nagmamagaling? Ha? Ang dami pong nagmamagaling sa Tuwadcom. Di ba? Pero ito po, basahin po natin, guys, no? Ito pong message ni former senator. Ang sabi niya dito, guys, the disbursement of confidential funds use code and aliases dahil sa confidentiality nature ng pagkakagastusan. But the same requires an intelligence project where details of expenses were stipulated. O, ibig sabihin, ang sabi po ni former senator, guys, ang confidential funds gumagamit daw talaga ng code at saka mga aliases. O, ibig sabihin,
yung pinakita po ng doon sa Quadcom, yung mga Piatos, no? Mary Grace Piatos, at kung sino-sino pa yung mga pangalan na sinasabi nila mga fictitious names. Ang sabi po ni Lacson, guys, ginagamit talaga yan, mga codes at mga aliases. O, ayan ha, para sa inyo to, yung mga taga-Tuwagkob na magaling, no? O, ang sabi niya dito, guys, now you know the who's and why's of Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin. Oh, Kokoy Villamin, no? Ito yung mga ginagamit na alias eh. Don't show your ignorance. Ang sabi po ni Lacson, ha, makinig kayo ha, mga congressman. Ang sabi po ni Lacson, guys, don't show your ignorance by asking the true identities of these persons. Otherwise, hindi na yan confidential. Oh, yan, sapul kayong lahat. Oh, sapul kayong lahat. Oh, para po sa mga congressman na magmamagaling, sapul kayo dito kay Lacson. Oh, see? Don't show your ignorance. Huwag yung ipakita ang pagiging ignorante ninyo. Na tinatanong niyo ang mga identities sa mga tao na nakasulat doon or nakapirma doon. Otherwise, hindi na daw yan confidential. O yan ha, galing na po yan sa former PNP chief ha, na si Pampilo Lacson po at naging senador din ito. At alam niya ang confidential funds kasi police po ito, guys eh. Chief of PNP ito, no? PNP Chief Lacson. So alam niya kung paano gamitin yung confidential funds. 'Di ba? Tama din naman, no? Oo nga naman. Kaya nga tinawag na confidential funds yan eh. Tapos sasabihin mo yung pangalan. Paano po, 'di ba? Paano po magiging confidential ang isang bagay kung i-reveal mo yung pangalan? Kaya nga tawag dyan, confidential eh. Di ba? Kaya nga tawag dyan, confidential eh. Oh. Oo, si Marcoleta po, in-explain na to, na topic na po natin nung isang araw. No? Nung isang araw po, na-topic na natin si Marcoleta patungkol po dito. Ito naman, si Lacson naman po ang nagsalita. Kasi marami po nag-aantay eh. Kailan po magsasalita si Lacson? Marami po nag-aantay kasi nga si Lacson, guys, former PNP chief. So alam niya. O ngayon, nagsalita na siya. Buti nga. Finally, maraming salamat po, Senator Lacson. At least pinaliwanag mo na para ito sa mga bopos na mga senador, no? Mga bopos eh. Walang laman eh, walang laman, no? Kulang yung nung knowledge. Yan ang mahirap sa mga nagmamagaling eh, no? Marami nagmamagaling diyan eh. Di ba? Kaya nga eh, bakit di alam ni Akop? Kaya nga itong message na to, guys, para ito kay Akop, kay Congressman Akop. Kasi, bakit po hindi niya alam ito? Dapat nga siya ang nakakaalam nito, guys, dahil pulis po siya. Dati po siyang pulis, mga kaibigan, at investigador po. So, kung investigador ka, malamang sa malamang, meron kang confidential funds. Di ba? Paano ka makakapag-imbestiga kung wala kang confidential funds? So, ang tanong po dito, bakit kaya hindi po ipinaglaban ni Akop itong confidential funds? Samantalang dati po siyang pulis. Ayan ha. So at least mga kaibigan, galing na po ito sa ating former senator na si Lacson. At alam naman natin na si Lacson ay talagang marami po itong alam patungkol po sa mga confidential. Kasi nga, sabi ko sa inyo, guys, galing siya dun sa loob, si Lacson. Para po sa mga para po sa mga congressman natin na akala mo mga abogado eh. Akala mo mga abogado, yun pala mga abogago. Di ba? Akala mo talaga mga abogado eh, no? Feeling talaga nila, guys, sa totoo lang. Feeling talaga lang magaling sila. Sila yung parang untouchable ang dating nila, no? Di ba? Nakikita niyo naman yung Quadcom, di ba? Akala mo sila yung untouchable sila doon eh. Sila yung hari pag nasa Quadcom eh. Di ba? Hindi sila nakikinig sa mga payo ng mga expert. Hindi sila nakikinig sa mga magagaling na mga abogado. Ayaw nilang pakinggan, guys. Di ba?
Ayaw nila pakinggan. Lalo na po pag ang nagsasalita po si Congressman Marcoleta. O yan. Pag si Congressman Marcoleta na po nagsasalita, guys, ayaw na nilang makinig. In fact, tinanggal pa nga si Marcoleta sa mga committee. Di ba? Tinanggal po si Marcoleta sa kanyang, ang dami niyang committee. Membro kasi si Marcoleta, guys eh. Oh, membro siya. Pero tinanggal po siya, guys. Lahat ng committee tinanggal po siya. Hindi na po siya membro, guys. Bakit siya tinanggal? Dahil nga, natatakot sila kay Congressman Marcoleta. Kasi alam po ni Marcoleta eh. Abogado yun eh. Eh sila kasi hindi abogado eh. Di ba? Oh. Si Lacson po mga kaibigan, meron din namang knowledge yan. Meron din namang personal knowledge yan. Kaya, nagpapasalamat na lang po tayo, at least, nagsalita po siya. No? So, yan po mga kaibigan, punta na po tayo sa iba nating mga topic, guys. Nako, ito na po, no? Unahin po natin itong DBP, PhilHealth. Nako, grabe to guys, no? PhilHealth, DBP, mastermind, ibinunyag. Nako, 60 billion, asa na? Ito po, ipakita ko lang sa inyo guys, bago po tayo puntahan si Ka-Eric. Dahil si Ka-Eric po ang nag-isiniwalat, no? Isiniwalat po ni Ka-Eric, mga kaibigan, ang kabalastugan po nitong mag-asawang crocodiles. Okay, ito po, ipakita ko lang sa inyo guys. Puntahan po natin itong ayan po, kung nababasa nyo to guys, kung nababasa nyo ito mga kaibigan sa Facebook page po ni Mr. Jason Sa, basahin lang natin guys The Romualdez has become the embodiment of greed, betrayal, corruption, and even enabling of terrorism in the Philippines. Yan po, galing po ito sa Facebook page ni Mr. Jason Sa. Napakatindi po ang kanyang pinost guys, no? So ito po, no? Meron pa tayong isa dito. Ito po mga kaibigan, kung naalaala nyo guys, na topic na natin ito. Galing po ito sa Tingog Party List. Okay? Babasahin lang po natin ng mabilis, no? Yung kukuha lang tayo ng konti dito kasi na-topic na natin ito, no? Ito po yung statement ng Tingog mga kaibigan na dismayado po sila, no? Ito, summarize ko na lang, sinasummarize ko na lang. Ang statement po ng Tingog Party List mga kaibigan, dismayado daw sila dahil inakusahan daw sila mga kaibigan, no? Inakusahan daw sila. At sinisisi nila guys ang social media. Kasi nga, ang gusto nilang sabihin dito mga kaibigan, gusto nilang i-clarify sa atin, no? Gusto nilang i-clarify na the program operates as follows. Ang DBP daw will provide LGUs access. Pangalawa, PhilHealth will ensure timely reimbursements. Pangatlo, Tingog Party List will complement these efforts by assisting LGUs in navigating the program through advocacy, capacity building initiatives, and other forms of support. Ang hindi nila alam mga kaibigan, ang hindi po alam ng Tingog Party List, bawal po yun. Bawal po ang ginagawa ninyo. Dahil nakikipagsabwatan kayo. Diba? Klaro po kayo nakikipagsabwatan eh. Ito po ipakita natin guys. Ayan hindi ko mapagwari na hinayaan na mahigit 300 na mga kinatawan ng mga Pilipino na hayaan ang mag-asawang ito na balahurain ang lipunan at pamahalaan. Ngayon, pati Development at Depository Bank ng Pilipinas at PhilHealth ay pumapayag sa political semantics nitong mag-asawa. Sabi nga ng nabarik na kabayan, ay sa pulang giliw, ano ang nangyari sa ating bansa ngayon? See? Ayan ginamit po mga kaibigan ang DBP, Pilipinas at PhilHealth. Bakit po sila pumayag guys? Na gamitin itong mag-asawa na itong mga crocodiles? Klarong-klarong sa buwatan yan. May nawawala pong 60 billion mga kaibigan. 60 billion, imagine ninyo. Ano akala nyo sa 60 billion? Barya lang?